Ano ba nararamdaman nyo mga tol every now and then na makikita ninyo itong si Sara Duterte? Kung ako po tatanungin ninyo, nagsisisi po ako kasi bumoto po ako dito para sa pagka-vice presidente. Kaya i-comment nyo po dyan sa chat area kung ano pong nararamdaman ninyo. Uulitin ko lamang po ha. Ako po'y lubusang nagsisisi sapagkat isa po ako sa bumoto dito kay Sara Duterte. Kung hindi po natin siya binoto, sana wala pong impeachment tayong pinag-uusapan ngayon kaugnay po ng confidential funds misuse, bribery, o yung tinatawag po na betrayal of public trust dahil po sa pagtatangka o pagbabanta po nitong si Sara Duterte sa buhay ng ating Pangulo, ng kanyang asawa at ng dating speaker na si Martin Romualdez. At ngayon, pag-uusapan po natin, patuloy ito pong impeachment laban kay Sara Duterte. Ang mga kaalyado po niya, ang mga Duterte supporters, talagang iisa po ang wangis, ano? Pagka Duterte supporters talaga, laging merong mga pagbabanta. Pag hindi violence, laging nagbabanta. Parehas na parehas sa mga Duterte. Ito pong PDP laban, naglabas po ng pahayag sa araw po na ito. Sabi nila, hindi daw po ito pananakot. Ano kayang tawag sa ginagawa po nilang ito? Opisyal na pahayag po ng PDP laban, pag-usapan po natin at basahin po natin. Ito po yung official statement ng Partido Demokratiko Pilipino. Ngayon pong May 10, 2026. At syempre, nakasulat po ito sa wikang Ingles. Ang gagawin po natin ay babasahin natin sa wikang Ingles at saka yung Tagalog translation ni ChatGPT. On the impeachment of Vice President Sara Duterte and PDP's position on political accountability. Tungkol sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte at posisyon ng PDP sa pananagutang pampolitika. May 10, 2026, Santa Mesa, Manila, Philippines. The Partido Demokratiko Pilipino declares its firm and principled opposition to the politically driven impeachment of Vice President Sara Duterte. Ipinapahayag ng Partido Demokratiko Pilipino ang matatag at may prinsipyong pagtutol nito sa umano'y pampolitikang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nilalagyan naman ni ChatGPT ng umano'y wala naman po doon sa English form yung umano'y. Pero sige lang, sisikapin ko na lamang na hindi basahin yung mga umano po dito. No? Kayo ba'y naniniwala na ito po ay politically driven, mga tol? Ang impeachment na kinakaharap po ni Sara Duterte ay politically motivated ba ito? Ako, hindi po ako naniniwala. Sapagkat nakita naman po natin kung ano po yung mga naging basihan kung bakit po siya hinahangad na ma-impeach o matanggal sa posisyon bilang Vice Presidente. Unang-una sa lahat dyan, yung kanyang mental fitness. No? Biruin nyo, Vice Presidente ng Pilipinas, tapos utak kriminal. Vice Presidente ng Pilipinas, pagbabantaan ng buhay ng Pangulo ng Pilipinas, ng kanyang asawa at ng dating speaker. Aba, saan ka makakakita ng ganoong napakataas na posisyon sa gobyerno ang hawak, tapos ang mindset ay utak kriminal. Kaya dapat, hindi po yan pinagkakatiwalaan sa posisyon na kanya pong hinahawakan sa ngayon, and more so, yung posibilidad na siya po'y maging presidente. Dahil wag naman po sanang mangyari, alam naman natin na ang Vice Presidente ang hahalili sa Pangulo ng Pilipinas in the event, God forbid, na mangyari ang kamatayan, ang physical incapacity, ang resignation or impeachment ng Pangulo ng Pilipinas. Tapos meron po tayong ganitong Vice Presidente na kahit sa Presidente ng Pilipinas, kaya niyang sabihin, no, in live streaming, na kanya po itong gustong gilitan ng ulo, pugutan ng ulo, at ipapatay. O how much more sa mga pangkaraniwang Pilipino. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito.
At a time when the Filipino people are burdened by rising cost, ito na naman sila sa mga ganitong naratibo. Corruption scandals. Kasama nga si Sara Duterte sa corruption scandals. Weakening trust in institutions and urgent national concerns. The continued push to remove the Vice President appears less like a sincere pursuit of accountability and more like a calculated political maneuver aimed at 2028 and beyond. Sa panahong ang sambayanang Pilipino ay nahaharap sa tumataas na gastusin, mga iskandalo sa korupsyon, humihinang tiwala sa mga institusyon, at iba pang mahalagang suliraning pambansa, ang patuloy na pagtulak upang mapatalsik ang Vice Presidente ay tila hindi na isang tapat na paghahangad ng pananagutan, kundi isang kalkuladong maniobrang pampolitika para sa 2028 at mga susunod pang taon. Nagpapatawa yata itong PDP laban, mga tol, sa mga nababasa po natin dito eh. PDP will take the same principled stand. No? Those who vote for the impeachment of Vice President Sara Duterte cannot expect political refuge in PDP. They will not be allowed to cross over the party. They will be blacklisted from running under the PDP banner, and where necessary, PDP will field and support a competitive candidate in their district. Tuloy ko po yung binabasa po natin dito in Tagalog. Napapansin din namin ang mga ulat na may ilang organisadong sektor, kabilang ang relihiyoso, but unfortunately, Napapansin din namin ang mga ulat na may ilang organisadong sektor, kabilang, nalagpasan ko pala yung English, Ulitin ko po, in English. We take note of public reports that certain organized sectors, including religious and civic communities, are considering long-term political consequences for public officials who support the impeachment. Whether or not these reports are formally confirmed, the message is clear. Public office carries political accountability. Voters, communities, organizations, and parties have every right to remember who stood where when democratic choice was under attack. Parang totoo Napapansin din namin ang mga ulat na may ilang organisadong sektor, kabilang ang mga relihiyoso at sibikong komunidad, na umano'y pinag-iisipan ang pangmatagalang epekto sa politika para sa mga opisyal na susuporta sa impeachment. Kumpirmado man o hindi ang mga ulat na ito, ay malinaw ang mensahe, may kaakibat na pananagutang pampolitika ang panunungkulan sa gobyerno. May karapatan ng mga botante, komunidad, organisasyon, at mga partido na tandaan kung sino ang pumupwesto saan noong ang demokratikong pagpili ay umano'y nasa ilalim ng pag-atake. Maninindigan din ang PDP sa parehong prinsipyong posisyon. Ang mga boboto pabor sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte ay hindi maaaring umasa ng kanlungang pampolitika sa PDP. Parang napakalakas nyo naman PDP na magbanta sa mga politiko. Hindi sila papayagang lumipat sa partido. Isasama sila sa blacklist upang hindi makatakbo sa ilalim ng bandera ng PDP. At kung kinakailangan, maghahain at susuporta ang PDP ng katunggaling kandidato sa kanilang distrito. Hindi ito banta. Tuloy po natin yung binabasa po natin. This is not a threat. This is political accountability. Hindi ito banta. Ito ay pananagutang pampolitika. Dapat ina-apply nila itong sinasabi nila kay Sara Duterte, mga tol. A political party has the right and the duty to protect its principle, its members, and the mandate of the people it represents. PDP will not be a shelter for officials who participate in what we view as a partisan attempt to overturn the will of more than 32 million Filipinos who elected Vice President Sara Duterte. Oy, PDP! Nagsisisi nga ako kasama ako dyan sa 32 million Filipinos na yan in Tagalog, may karapatan at tungkulin ang isang partidong pampolitika
na protektahan ang mga prinsipyo nito, ang mga miyembro nito, at ang mandato ng mamamayang kinakatawan nito. Hindi magiging kanlungan ng PDP para sa mga opisyal na makikilahok sa itinuturing naming partidistang pagtatangka na baliwalain ang kagustuhan ng mahigit sa 32 milyong Pilipinong naghalal kay Vice President Sara Duterte. The Filipino people are watching. The party is watching. History is watching. Nakamasid ang sambayan ng Pilipino, nakamasid ang partido, nakamasid ang kasaysayan. Those who choose political persecution must be prepared to face political consequences. Ang mga pipili ng pampulitikang pag-uusig ay dapat maging handa sa mga kahihinat ng pampulitika. PDP stands with constitutional order. PDP stands with the sovereign will of the people. PDP stands against the weaponization of impeachment for political elimination. Naninindigan ng PDP para sa kaayusang konstitusyonal. Naninindigan ng PDP sa kapasyahan at soberanong kagustuhan ng mamamayan. Tutol ang PDP sa paggamit ng impeachment bilang sandata para sa pampulitikang eliminasyon. No refuge, no party endorsement, no PDP banner for those who betray the people's mandate. Walang kanlungan, walang suporta ng partido, walang bandera ng PDP para sa mga tatalikod sa mandato ng taong bayan. For the country, for the people, for 2028 and beyond. Para sa bayan, para sa mamamayan, para sa 2028 at sa mga susunod pang taon. Ang masasabi lang natin, who cares? Anong pakialam namin sa pinagsasasabi niyong PDP? Ha? Kung ako lang politiko at hindi naman kabilang sa PDP laban, sabihin ko sa inyo, wala akong pakialam sa inyo. Sana ganun po attitude ng mga politiko dito. Huwag kayong magpatakot sa banta ng PDP laban. Alam nyo, ito pong ginagawa po ng PDP laban ngayon at yung pag-uusapan po natin na pagtatangka sa liderato ng Senado maya-maya ng bahagya ay mga last effort po iyan para po impluwensyahan ang desisyon ng mga mambabatas bukas. Bakit? Ano po bang mangyayari bukas diyan po sa House of Representatives? Ayon po sa balita ng DZRH News, inaasahang makakakuha ng maraming botong pabor sa plenaryo bukas, May 11, ang impeachment complaints na inakyat ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senior Deputy House Majority Leader Lawrence Defensor, may ilang mambabatas sa Kamara, kabilang ang ilang taga-suporta ng Vice Presidente, ang umano'y nakumbinsi na may sapat na batayan para ituloy ang impeachment batay sa ulat ng Committee on Justice. Kaya po natin ngayon nadidinig ito pong mga pahayag ng PDP laban, mga tol. Dahil sa inaasahan nilang mangyayaring botohan bukas and they are trying very hard para mapigilan yan. Pero mukhang hindi po sila magtatagumpay sapagkat mas naniniwala ako na ang titingnan po ng mga mambabata sa House of Representatives, majority po sa kanila perhaps or 1/3 at least sa kanila ay ang paghahanap ng pananagutan. In particular, basahin po natin ito pong sinasabi sa balita. Speaking on DZRH isyung pambayan on Sunday, Defensor said a number of House members including some of the Vice President allies have been convinced that there is sufficient basis to proceed with impeachment based on the Committee on Justice report. Asahan natin, marami ang bobotong pabor sa impeachment complaints na ito. Linawin lang natin, hindi ito pagpapatalsik, kundi ang sinasabi ng Committee on Justice ay may sapat na batayan ng paglabag sa ating konstitusyon. He added that the absence of a clear explanation from the Vice President during committee hearings may have influenced some lawmakers' position. Kasi paano mo nga naman maipagtatanggol ang isang tao kung ayaw pong sumagot po nito?
no? Naglalatag ng ebidensya yung mga nagrereklamo, tapos ikaw inirereklamo, ayaw mong harapin, ayaw mong sumagot, paano ka pa makakampihan? Walang magagawa ang mga mambabatas kung hindi bumoto pabor para sa isang articles of impeachment. Nagtataka na lamang tayo bakit ganito katakot ngayon ang mga Duterte at supporters po nito, na sa mga binasa po natin kanina, nagbabanta na. No? Hindi po totoong hindi po sila nagbabanta. Kitang-kita naman po natin yung mga sinasabi po nila. Read between the lines. Maliwanag po na pagbabanta ang ginagawa ng PDP laban para sabihin na kung sino man ang mga mambabatas na boboto pabor para i-impeach itong si Sara Duterte ay hindi po nila kakanlungin at pinaka gagawin pa nila kung kinakailangan ay maglalagay sila ng makakalaban nito sa mga distrito na kanila pong pinaglilingkuran. O di ba? Malinaw na pagbabanta yun? Maraming pagkakataon na naipaliwanag at maipagtanggol sana niya ang kanyang sarili. Pero hindi ito nangyari. Sa palagay ko, nakumbinsi ng maraming congressmen, pati na rin ang ilang niyang supporters na bumoto pabor sa impeachment. Dagdag pa po ni Congressman Defensor. Maganda na mapagbotohan na ito. Kung sakaling walang sapat na numerong papabor sa impeachment sa Lunes, maaaring madismiss ito at makakapagpatuloy si Vice President sa kanyang trabaho. Pero mukhang hindi po ganyan ang mangyayari. Dahil alam naman po natin na sa Committee on Justice level pa lamang, nakakuha na po ng unanimous vote. 55. Wala may isa ang tumutol para po magkaroon ng resolusyon for articles of impeachment. Kung 55 sila doon sa Committee on Justice, kinakailangan na lamang ng 51 votes sa plenary para po makakuha ng 1/3 signatures at maitatransmit na po ito sa Senado. And mukhang hindi na po talaga yan mapipigilan ng kampo ni Sara Duterte. Kaya mga last effort po nila, pagbantaan ng mga mambabatas katulad ng ginagawa ng PDP laban, and eto na po, yung pinaka ultimate siguro na magagawa ng kampo ni Sara Duterte, partikular ang mga senador, ang agawin ang kapangyarihan sa liderato ng Senado mula kay Senate President Tito Soto. At kung sino man ang iuupo nila, mukhang hindi sila nagtatagumpay so far. Bakit? Unang-una, wala si Bato de la Rosa. Pero bago natin puntuhan kung anong meron kay Bato de la Rosa, basahin muna natin ito pong balita. Pagpapatalsik kay SP Soto, nabibitin umano dahil kina Bato at magkapatid na Bilyar. Mukhang even ang mga kakampi nitong mga Duterte na magkapatid na Bilyar ay hindi po yata aayon pagdating sa pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto. Sabi po dito sa balita, isang grupo na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang napaulat na muling binubuhay ang usapin ng pagpapatalsik kay Senate President Vicente Soto III upang mapigilan umano ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bakit nila kailangan gawin ito, mga tol? Kasi very vocal si Senate President Tito Soto na once the articles of impeachment will be transmitted sa Senate of the Philippines, the trial shall forthwith proceed. Yun po yung paninindigan nitong si SP Soto. At kung mananatili siyang SP o Senate President, mangyayari talaga na magkakaroon ng paglilitis. Kaya hanggat maaari, pipigilan yan ng mga minority senators sa pangunguna nito pong 5. No? Pero hindi maka-epal ngayon si Bato de la Rosa kasi nagtatago pa rin siya. Kaya ang mangingibabaw dyan ay ito pong si Robin Padilla, Amy Marcos, Bongo at Rodante Marcoleta. Yung mga natitirang ilang senador katulad ni Chis Escudero, Joel Villanueva, ito pong si Jinggoy Estrada, at sino pa ba yung isa?
no? Meron pang isa si Cheese Escudero, nabanggit ko na pala. Bali siyam sila actually na miyembro po ng minority na nakalin dito kay Sara Duterte. Pero may mga usap-usapan kasi na baka makuha sa negosasyon yung tatlo, no? Kapalit, wag naman sana, ng uurong ng kaso kaugnay ng kanilang mga kinakaharap na kontrobersiya sa ngayon. Sina Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka si Jinggoy Estrada. Wag naman sanang dumating sa punto na ganon. Ano? Kasi parang ang nangyari, mapapatalsik mo ang vice presidente na di umano'y korap, tapos makakalusot ang ibang mga korap. Hindi pwede yung ganon. No, sa paghahanap ng pananagutan, dapat lahat ng korap managot. Anyway, balik muna ako dito sa binabasa po natin. Kinumpirma ng dalawang impormante sa politiko na nililigawan umano ni Cayetano si Senador Loren Legarda upang pumalit kay Soto bilang Senate President. Habang kinakausap din sina Senators Mark Villar at Camille Villar para lumipat ng panig. Gayunpaman, nahihirapan umanong makumpleto ang kinakailangang 13 boto para mapatalsik si Soto, lalo na't patuloy na hindi dumadalo sa sesyon si Senador Ronald Bato de la Rosa mula pa noong November 2025. Maliban kina Cayetano at de la Rosa, binubuo ang minority bloc ni na Senators Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, at Joel Villanueva. Bato is unlikely to show up on Monday, especially with rumors persisting about a possible ICC arrest warrant against him. Without De La Rosa physically present, getting to 13 becomes extremely difficult ayon sa isang impormante. Sinabi naman ng ikalawang impormante, nag-aalangan ng magkapatid na Villar dahil sa mga kinakaharap na alegasyon ng market manipulation, fraud, insider trading, at misleading disclosures kaugnay ng Villar Land Holding Corporation. With the Department of Justice and the Security and Exchange Commission closely watching them, the Villars will probably think twice before making any politically risky move, pahayag ng impormante. Sa kabila nito, patuloy umano ang panghihikayat ni Cayetano sa ilang miyembro ng majority bloc upang makuha ang sapat na suporta. Sa Lunes, May 11, bukas po, lumulutang na maaaring mangyari ang naturang pagbabago sa liderato, kasabay ng inaasahang botohan ng Kamara de Representantes sa Articles of Impeachment laban kay Duterte. Pero hindi ako naniniwalang magtatagumpay ang mga ito, mga tol, sapagkat in particular, si Bato de la Rosa ay nagtatago sa ngayon at kumikilos na po ang PNP under the supervision of Secretary of Interior and Local Government, John Vic Remulla. Kanina nga lamang, nagkaroon po ng press conference at special po ang press conference na ito sapagkat inanunsyo po dito ni Remulla na kanila pong sa pamamagitan ng CIDG isasabpina si Ronald De La Rosa para po maimbestigahan, magpaliwanag. Ayan tanong, magpapakita kaya si Senator Ronald De La Rosa? Most likely hindi. Kasi tingin ko dito, bagamat dinideny ng gobyerno, even ng ICC na meron pong warrant of arrest na nailabas na kay Ronald De La Rosa, ang pakiwari ko po dito ay meron na talagang warrant of arrest. Wala po itong pinagkaiba sa nakalipas na panahon kay Rodrigo Duterte kung saan dininay ng gobyerno na merong warrant of arrest, dininay ng ICC na merong warrant of arrest, pero as early as March 7, nilabas na pala noong 2025 ang warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte. At ito ay ipinatupad ng ating otoridad sa pangunguna ng CIDG Director noon na si General Nicolas Torre. At ito nga po ay nagresulta sa pagkakaaresto noong March 11, past 9 in the morning kay Rodrigo Duterte and past 11 in the evening, siya po ay inilipad papunta po sa Hague, Netherlands
kung saan po siya nakakulong sa kasalukuyan. At going back, dito kay Bato de la Rosa, baka ganun din ang mangyari dito. Kapag ka nagpakita siya sa pamamagitan ng subpoena, baka hindi na siya makalabas ng krame. Pero may sinasabi naman si John Vic dito na wala daw pong mangyayaring pusasan. No? Walang mangyayaring pusasan. Pero ang tanong, may mangyayari bang pag-aresto? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi pinusasan, pero inaresto. O, pakinggan po natin ang bahagi ng press conference kanina ni John Vic Remulla at pagsasabi niya na mag-i-issue po ang PNP ng subpoena para po kay Ronald De La Rosa. The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. To lead the task force to locate if a possible evasive maneuver is done will be General Hansel Marantan and General Morico of the CIDG. Are there any questions? Okay? Yan po bahagi ng press conference kanina. At ito po yung kabuuan yan. Pakinggan po natin. Pati ang mga tanong kay Secretary John Vic Remulla dito. To give further basis, of course, we have the IDM here, we have our CIDG, and we have our legal. I say again, we'll be conducting investigation in pursuit of dun sa mga reports na yun, especially the report of the Quadcom last year or 2 years ago. So, I'm directing agencies yung mga units natin ng involved. The whole of the Philippine National Police will be involved. Our legal will further give the details. The legal service will be of support to the CIDG in regard to the conduct of continuing investigation as been said a while ago by our Chief PNP. And this investigation will be a fair one because we will be basing on pieces of evidence. That's on the part of the legal service. Thank you, sir. Finally, in conclusion, the CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police. Ang problema natin dito kay Secretary John Vic Remulla, puro pa press conference, puro salita, walang output No? Mas maganda sana kung bago magsalita, meron na pong resulta. Ngayon, may mga usaping legal kaugnay ng kinakaharap na yan ni Senator Bato de la Rosa. Napakahalaga po kasi ng sitwasyon na ito, hindi lamang po sa paghahanap ng katarungan ng mga naging biktima ng extrajudicial killings sa panahon ng panunungkulan niya bilang pinuno ng PNP. In fact, member pa po ako nung time na yon at kasama po ako sa drug war. Ito kong si De La Rosa, sa kabilang dako, meron po itong ginagampanan na mahalaga, partikular sa kinakaharap na impeachment ni Sara Duterte. No? Kung si De La Rosa ay makakapagpakita sa Senado, magiging malaki ang tsansa ng oposisyon para agawin ang kapangyarihan kay Senate President Tito Soto. Kaya mamimili siya rito, no? Para ba sa isang Sara Duterte o para sa kanyang sarili? No? Kung pipiliin niya ang isang Sara Duterte, bukas magpapakita ito. Kung pipiliin niya ang kanyang sarili, definitely hindi po ito magpapakita bukas sa publiko. Ngayon, may mga tanong. Can an ICC arrest warrant be stopped in the Philippines? Yun po, mapipigilan ba ang ICC arrest warrant dito po sa Pilipinas? Ito po yung legal point of view ni Fiscal EJ.
with the persistent rumors regarding an arrest warrant against Senator Bato. Marami ang nagtatanong, ang warrant ba na nirelease ay mapipigilan pa? The most powerful move ay pumunta daw po sa Korte Suprema itong kampo ni Bato de la Rosa. Ang kanyang mga abogado ay malamang magpapile ng petition for prohibition na nagnanais na makakuha po ng TRO or Temporary Restraining Order. Ang i-argue nila, ang executive branch, partikular ang PNP or ang Department of Justice ay magko-commit ng tinatawag na grave abuse of discretion sa pagpapatupad ng warrant mula sa ICC dito sa Pilipinas, no, kung saan tayo po ay bumaklas na dito. Ang kanilang goal ay makakuha sa Supreme Court ng order sa mga pulis na itigil ang anumang pag-aresto habang ang korte ay magde-decide pa sa legalidad ng ICC jurisdiction. If an arrest is actually carried out and for as long as he has not yet been flown to The Hague, kung mangyayaring maaresto siya at habang hindi pa po siya na ililipad papunta sa Netherlands, ang kanyang legal team ay pwedeng mag-file ng tinatawag pong writ of habeas corpus. Ito po ay karapatan ng sinumang Pilipino na ang kanyang pagkatao ay dalhin sa korte, no? This forces the government to bring the person before a judge and prove that his detention is legally justified. O yan po yung mga posibilidad, ha? Magpapile ng writ of habeas corpus kung sakaling arestuhin bukas itong si Bato de la Rosa, no? Kung magpapakita siya. Kasi napaka-uncertain ng mga mangyayari dito, mga tol, eh. Sinasabi ng PNP wala pang warrant of arrest. Pero bakit sila magpapasabpina kay Senator Bato de la Rosa? Isang taktika ba yan para linlangin si Bato de la Rosa? No? At the end of the day, the ICC has no police force of its own. It relies on the cooperation of the host country. If the President or the DOJ issues a policy of non-cooperation, citing the 2019 withdrawal from the Rome Statute, the warrant essentially has no eyes, hand, and feet to search for and arrest Senator Bato, no? At yan ang pinakamalaking pagkakamali ng kampo ni Rodrigo Duterte, ng kalabanin nila si Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lamang, prangkahan tayo. Kung hindi nila tinarantado si Pangulong Bongbong Marcos, baka nagkaroon pa ng protection somehow si Rodrigo Duterte dito, eh. No? Kasi lahat po ng mga nangyari noong March 11, 2025, yan po ay go signal na ibinigay ng tinatawag nilang weak president na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ninyo, action ang DOJ, ang DILG, PNP sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte kung walang go signal ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi action ng mga yon. Ha? Eh, tinarantado nila si Pangulong Bongbong Marcos. Meron namang legal na basihan, yung Republic Act 9851. Mali yata yung pagkakaalala ko sa numero. O yung Crimes Against Humanity Act of 2009 po natin. Sa Section 16 po nito, nakalagay doon na pwede pong isurrender ng Pilipinas ang sino mang iniimbestigahan ng isang international tribunal, in that case, ang ICC. At mas ipapaliwanag po sa atin yan ng maayos ni Fiscal EJ dito po sa kanyang panulat kani-kanina lamang. Why Senator Bato and Duterte can be surrendered to the ICC? Oy, tama naman pala yung pagkakaalala ko, Republic Act 9851. Marami ang nagtatanong, paano pa makikialam ang ICC? Umatras na tayo sa Rome Statute noong 2019. Hindi ba dapat sa Philippine courts na lang sila litisin instead of the ICC? May kapangyarihan ng gobyerno na makipag-cooperate. Kayo mga tol, naniniwala ba kayo na tama ang ginawa ng ating gobyerno noong March 11,
2025 na arestuhin si Rodrigo Duterte at dalhin sa Netherlands para po harapin niya ang kasong crimes against humanity. Paki-comment nyo po dyan sa chat area kung kayo po'y naniniwala, yes or no, kung tama po ba ang ginawa ng ating gobyerno. Pero ito po yung ipinapaliwanag na legal na basihan. May kapangyarihan ang gobyerno na makipag-cooperate. Ito ang nakasaad. I'm sorry, nagkamali ako sa section 17. Nabanggit ko 16. Ito ang nakasaad sa section 17 ng Republic Act 9851. Again, kinukore ko po sarili ko section 17. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. In other words, kung iniimbestigahan o nililitis na ng ICC ang isang tao o kaso, pwedeng magpasya ang Philippine authorities na umatras muna o huwag nang ituloy ang lokal na investigasyon o prosecution para sa parehong krimen. Ang relevant Philippine authorities dito ay tumutukoy sa executive branch, the Office of the President through the DOJ, dahil sila ang may hawak ng prosecutorial discretion. Sa criminal law, ang prosecution ay function ng executive, hindi ng judiciary. Kaya kung magpasya ang DOJ at Pangulo na makipag-cooperate sa ICC, may legal basis sila sa ilalim ng Republic Act 9851. Kaya tama kayo mga tol sa inyong mga paniniwala na tama ang ginawa ng ating gobyerno. Ikalawa, surrender ang tamang legal term, hindi extradition. Madalas ginagamit ang salitang extradition, pero technically, ang proseso sa ICC ay surrender. Section 17 states, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Tandaan natin, ang ICC ay hindi po estado, kaya hindi po papasok ang extradition. Ito po ay isang international tribunal, kaya ang papasok na termino ay surrender. Ang batas ay gumagamit ng salitang authorities, hindi courts. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay ang executive branch, partikular na ang Office of the President through the DOJ, dahil sila ang may kapangyarihan sa prosecution at international cooperation. The term authorities does not refer to the court. Otherwise, the law would have expressly said so. Mahalaga rin ang distinction sa pagitan ng surrender at extradition. Ang extradition ay ginagamit kapag ang isang tao ay pinapadala sa another state o ibang bansa. Samantalang ang surrender naman ang tamang legal term kapag ang isang accused person ay ibinibigay sa isang international tribunal gaya ng ICC. Kaya sa kaso ni na former President Duterte at Senator Bato de la Rosa, ang applicable term ay surrender to the appropriate international court, which in this case would be the ICC. Pero ang napapansin ko lang mga tol, parang nakakalimutan yung ibang mga co-perpetrators. Tandaan natin, hindi lamang si Bato de la Rosa ang co-perpetrators ni Rodrigo Duterte for the crimes against humanity na kanilang kinakaharap diyan sa ICC. 8 po lahat ang co-perpetrators nitong si Rodrigo Duterte. Nangunguna siyempre ang pinag-uusapan po natin na si Bato de la Rosa, nandiyan sina Bongo, ang mga dating Chief PNP na sina Vicente Danao, Oscar Albayarde, Camilo Cascolan, ang dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre III, ang dating PIDEA Chief Isidro La Peña, at ang dating NBI Director Dante Giran. 8 po sila. Kaya kung sakasakali, applicable po itong mga binabasa po natin, hindi lamang kay Senator Bato de la Rosa, kundi sa 7 pa pong di umano'y co-perpetrators kasama ni de la Rosa sa kasong kinakaharap nitong si Rodrigo Duterte. Ikatlo, may jurisdiction ba ang ICC? Ayon sa ruling ng Supreme Court sa kasong Pangilinan versus Cayetano,
Ang sagot ay oo. Totoo na umatras ang Pilipinas sa ICC noong March 2019. Pero nilinaw ng Supreme Court na hindi ibig sabihin nito ay automatic nang nawawala ang obligasyon ng gobyerno na makipag-cooperate sa mga proceedings na nagsimula habang miyembro pa tayo ng Rome Statute. Mahalagang tandaan na nagsimula ang ICC Preliminary Examination kaugnay ng War on Drugs noong February 2018. Panahong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Kaya ang krimen na nangyari bago naging epektibo ang withdrawal ay nananatiling sakop ng jurisdiction ng ICC. In fact, ito nga po ay nadesisyonan na ng ICC. Merong jurisdiction ang ICC, partikular kay Rodrigo Duterte. Ikaapat, sa pag-surrender kay Duterte at Bato, ito ba ay paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas? Ito ang madalas na hindi naiintindihan. Ang sovereignty ay hindi nangangahulugang hindi tayo pwedeng sumunod sa international obligations. Sa katunayan, bahagi ng soberanya ang kapangyarihan ng isang bansa na gumawa ng sarili nitong batas, pumasok sa treaties at magtakda kung paano ito makikipag-ugnayan sa international community. Ang Republic Act 9851 ay hindi ipinataw ng dayuhan. Ginawa ito ng Kongreso ng Pilipinas at pirmado bilang batas ng ating gobyerno. Kaya kung pipiliin ng executive branch na makipag-cooperate sa ICC, hindi ito pagsunod sa dayuhan. Ito ay pagpapatupad sa batas ng Pilipinas. Sa mga binasa po nating legal opinion, nito pong si Fiscal EJ, malinaw na meron pong basihan legal ang aksyon ng gobyerno kay Rodrigo Duterte at posibleng aksyon ng ating gobyerno sa kasalukuyan para sa mga co-perpetrators ni Duterte na sina Bato de la Rosa at iba pa. Ang tanong ko sa inyo ngayon mga tol, maaaresto kaya si Bato de la Rosa? Ano sa palagay ninyo ang magagawa ni Secretary John B. Remulla at ng ating kasalukuyang PNP Chief na si Jose Nartates Melencio Jr.? Magagawa kaya nila ang nagawa ni General Nicolas Torre III? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na panahon. No? So far kasi, wala pa tayong nakikitang major accomplishment ng ating PNP Chief when it comes pagdating sa mga ganitong usapin. And we are hoping na dito mapatunayan ni General Nartates na siya ay karapat-dapat talagang pinuno ng PNP sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga bigating tao po na ito kung may katotohanan na meron po silang warrant of arrest. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Magandang araw sa inyong lahat. Shout out po. Ngayon ay May 10, 2026. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.